Hey guys, welcome back sa BR Backyard. And for today's video, since medyo mainit dun sa labas ngayon kaya nandito tayo sa loob ng bahay, so hindi tayo makaisip masyado ng content na gagawin ko sa backyard kaya naisipan ko na lang na gawing content yung sasagutin natin yung mga tanong sa comment section. Pipili tayo ng random question sa comment section na hindi ko pa nasasagot. So kung bago ka sa channel ko, just keep on watching. Kaya wala nang paligoy-ligoy pa? Question number 1. Wait, wala pala sa akin cellphone. Unang tanong, galing kay Degracia1098. Need daw ba ng filter at oxygen sa saltwater fish? Sagot ko rito, lahat ng isda ay kailangan ng oxygen. Pero nakadepende yan kung anong klaseng equipment yung gagamitin natin as oxygen source nila. Yung ibang isda ginagamitan ng aerator at mga sponge filter. Pero sa saltwater fish kasi mas advisable kung water pump tapos gagamit ka ng filtration, either hang-on back filter yan, top filter, or under sump filter at marami pang iba. So sa akin, ang gamit ko is itong DIY top filter natin. Matagal ko nang gamit itong DIY top filter natin. Meron lang tong nakakabit na 20 watts na pump, tapos naglagay lang ako ng mga filter medias dyan katulad ng ceramic rings, filter wool, activated charcoal at pumice rocks. Yung water flow sa ibabaw ng tank natin, yung water agitation sa surface ng tubig, yun yung magbibigay ng oxygen sa buong tubig natin dito sa ating saltwater tank. Tapos syempre mahalaga nga yung filtration. Kahit saan namang isda, mahalagang may filtration para mas maganda yung environment nila at saka yung quality ng tubig. Next question natin is galing kay Paul Michael Esparas. Ayan, kay Sir Paul Michael Esparas, filter and light lang po ba ang kailangan? Yung tanong din na to ay kinoment niya sa ating saltwater tank. Ayan, filter and light lang daw ba ang kailangan? Ang sagot ko dito, hindi po filter and light lang ang kailangan sa tank natin ng saltwater. Marami pong kailangan dyan, especially kapag hindi isda lang yung alaga mo sa saltwater tank mo. Kung meron kang mga corals, meron kang mga anemones, mas maraming requirements ang kailangan mong i-provide. May protein skimmer, may mga reef light, may mga bigating filtration, may mga wave makers, at napakarami pang iba. Yung iba nga gumagamit pa ng chiller. Depende talaga yan sa nagsisetup. So hindi lang filter at light ang kailangan kapag mag-aalaga ka ng saltwater fish. Dito naman sa akin, meron tayong tank light, meron tayong filtration, meron tayong thermometer, meron tayong refractometer pang check ng salinity. Yun, napakasimple lang since isda na lang naman yung nakalagay sa aking saltwater tank. Next question is galing kay Erickson M7102. Ayan, idol, magkano yung breeder pair ng blue polar? Magkano yung breeder pair ng blue polar? Magkano ngayon yung breeder ng blue polar parrotfish? Ito yung tanong ni sir, kung magkano daw yung mga breeder ng blue polar. Sa akin kasi, nabili ko yung blue polar ko noon ng 35 to 45 pesos ang breeder. So, depende yan sa seller. Depende sa nag-breed yan or sa nagbebenta kung magkano niya ibebenta. Pero ang range talaga niyan is, dito sa lugar namin is 35 to 45 ganun, or 50 ganun. Di na umaabot ng mga 80. Yung iba may 80 daw na nakikita, pero dito sa area namin mura lang kasi sobrang dali lang talagang paramihin at i-breed ng mga blue polars. Next question galing kay Amajan Bishara. Ayan, kay Sir Amajan Bishara. Sana tama yung pronunciation ko. Tanong ko po, ilang years po ang lifespan ng balloon molly? So, nabasa ko sa Google, umaabot ng 5 years ang mga mollies. Hindi ko lang sure itong mga balloon mollies kung umaabot din sila ng 5 years ng lifespan nila. Since na-breed na sila ng paulit-ulit, kaya sila nagkaroon ng short body. Ayan, kasi sa tingin ko wala namang talagang balloon molly sa wild. Ang nag-i-exist lang ata na molly sa wild is yung green sailfin na molly na magandang malaki. So, long body yun, and hindi ako sure kung meron nag-i-exist sa wild na balloon molly. Kaya sa tingin ko, ito mas mahiksi yung lifespan ng mga balloon molly since sobra na silang na-breed ng mga tao. And dito naman sa backyard, meron akong balloon molly dito na 2 years old na. Next question galing kay Daryl Reyes. Bakit namumuti ang egg ng blue polar parrot ko? Possible na hindi fertile yung egg ng blue polar, pero sa experience ko, hindi ako masyado naka-experience ng namuting egg ng blue polar unless napabayaan ko or na fungus yung mga itlog. Pero yung hindi fertile, lagi namang fertile yung egg ng blue polar sa akin.
hindi ko alam kung may chance na hindi ma-fertilize yung egg ng blue polar. So, iilan lang yung mga namumuting itlog dun sa akin. Ang gagawin ko lang para maiwasan yung pamumuti, lalagay ko sa separated tank at lalagyan ko ng methylene blue. Tapos lalagyan ko lang ng aerator, pero may mga setup din ako na walang aerator and nag-hatch pa rin sila at napakarami pa rin talaga ng na-hatch sa kanila. Ganun kadali paramihin ng blue polar. Next po, anong aquatic plants yung pwede nakalutang lang sa tubig? So, ayan. Yung aquatic plants na nakalutang sa tubig na mga nagamit ko na unang-una dyan is yung water lettuce. Ito yung mga nakukuha lang sa mga fish pond or sa mga bukid lalo na kapag tag-ulan. Susunod naman yung duckweeds. May mga available din ito sa mga bukid or sa mga patubig. Yan yung mga duckweed, water lettuce, magkakasama yan. Tapos, meron din naman hornwort at guppy grass. Itong dalawa na to, ito yung pinakamadalas na ginagamit ng mga live bearers para hide ng mga hides ng mga fry natin. So, magandang hides yan. Pwedeng palutang-lutang yan. Ang pagkakaiba lang nila, yung guppy grass ay nag-uugat. Yung hornwort naman, hindi nag-uugat. Tapos, meron pang mga ibang plants na lumulutang, kagaya na lang ng frog beets, azolla, ano pa ba? Water hyacinth, ayan. Maraming plants na pwedeng palutang-lutang lang na hindi na kailangang itanim. Next question, ano naman po yung paano, Gulo. Galing kay sir. Ay, babae ba to? Erlang. Hindi ko alam kung paano basahin yung pangalan ni ma'am. Ano naman po or paano yung feeding sa fry ng angelfish? So, tinatanong niya siguro kung ano yung pinapakain ko tsaka kung paano ko ipakain ito sa ating mga angelfish fry. Ayan. Ang number 1 na pinapakain ko sa fry ng mga isda ko is, kahit anong isda, is baby brine shrimp. Yung hinahatch na baby brine shrimp. Kasi yun gumagalaw so nakikita nila and hinahunt nila yun tapos kakainin nila and good source of protein yun. Talagang nakakatulong to na mapalaki ng mabilis yung mga angelfish natin. And aside from that, hindi pa kasi kayang kumain ng pellets ng mga newly hatched na angelfish. Kaya baby brine shrimp po yung ipinapakain natin na pinaka-advisable. Kapag dap niya naman kasi or moy na medyo malaki tsaka medyo hard shell yata yung mga yon. Kaya hindi yun yung pinapakain ko. Minsan nagpapakain din ako ng mga dinurog na pellets. Kaso kapag 1 week old pataas na yung mga fry natin. At 2 to 3 times a day ako nagpapakain ng angelfish fry. Tanong naman ni Suabe 604, ilang beses sa isang araw pinapakain yung dubia? Need nila may stock? So ang tanong ni sir is about sa ating mga ipis dati na inalagaan na dubia nga. So, ako nagpapakain ako ng dubia every other day lang. So, maglalagay ako dun ng basang chicken feeds. Tapos, hihintayin ko lang maubos nila yun. Kung kaya nila yung ubusin within a day, so kinabukasan maglalagay na ako uli. Yun lang, wag tayo masyado mag-overfeed na tumatagal ng 5 days kasi minsan nagkakamolds na nagkukos ng trouble sa loob ng ating colony. Next question is from Analisa Cabaños Penequito 2016. Hi Idol, pwede po ba to sa molly? Yung tinatanong ni ma'am is yung max flow feeds natin, yung pinicture nating feeds dati na max flow. Yung max flow feed pinapakain ko talaga siya sa mga guppies ko noon, pero pwede rin to sa molly kasi maliit lang naman yung pellet ng max flow, para siyang crumble na maliliit na pellets na semi-floating pellet. Yan, kinakain din ng mga molly yan since hindi naman picky eaters ang mga molly natin. Next question is from Insanity Official 6554. Boss, ilang buwan na bakit di pa rin buntis mga molly ko? Isa lang kasi lalaki ko, wala naman ako nakikitang breeding. So yan, magandang question. Maraming factor kung bakit hindi buntis yung molly mo. Possible yan na hindi sila nakakondisyon. Pwede rin naman na hindi pa ready yung babae or yung male. I-try mo na lang sir muna paghiwalayin yung dalawang gender. Paghiwalay mo yung female tsaka yung male, tapos i-condition mo silang mabuti, i-live feeding mo, water change regular, yung magandang condition, tsaka mo sila ibalik after at least 1 week. Pero kung hindi pa rin na buntis nang matagal na sila nagsasama, baka baog yung male or yung female mo. May mga ganong instances talaga. Kaya mas mainam din kung sakali maghanap ka ng ibang male. Kung hindi siya masyadong nakikipag-breed, hindi siya nakikipag-interact, nakikipag-mate sa babae, hanap ka ng ibang male na pwede mong ipampalit sa kanya. So, yun lang muna yung mga tanong na sasagutin natin sa video na to, and kung may mga tanong pa kayo, pwede nyo i-comment dyan sa comment section para sa susunod na vlog natin, baka sakaling isa na yung tanong nyo sa masagot natin. So, yun lang. Kung bago ka sa channel ko, huwag mo kakalimutan mag-subscribe, like and share this video, and click the bell button para sa mga susunod pang episodes.